Magandang araw, grade 7 students, and welcome sa ating pangalawang lecture video tungkol sa unang paksa sa unang markahan sa ESP7. Mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So last time, sa ating talakayan sa ating unang paksa ay inaral natin ang 4 na aspeto ng ating pagkatao na nakararanas ng mga pagbabago ngayong nagdadalaga at nagbibinata tayo. Naalala niyo pa ba kung yung 4 na yon? So I hope nakapag-take down notes kayo at naalala niyo pa itong 4 na aspeto. Una na dyan, ang pangkaisipan. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pandamdamin. At pang-4, moral na aspeto. At gaya ng nabanggit ko sa inyo last time, pag-aaralan naman natin sa ikalawang lecture video natin ang tungkol sa 8 developmental tasks ni Professor Robert Havighurst. So, aalamin natin para sa session na ito kung ano nga ba yung mga dapat kong gawin bilang nagdadalaga at nagbibinata. Ano yung mga dapat kong ma-achieve ngayong nasa adolescent stage na ako. Yan ang mga sasagutin nating katanungan. Basically, meron tayong 3 mahalagang layunin kung bakit natin ito pag-aaralan. Siguro yung iba sa inyo iniisip, bakit pa ba natin kailangan pag-aralan itong developmental task? Di ba, likas na lang nalilipas ang pagdadalaga at pagbibinata, ma'am? So, bukod sa gabay ng ating mga magulang, mahalaga na dito rin sa paaralan ay napag-uusapan natin itong pagdadalaga at pagbibinata. Nang sa ganon, mas maging handa tayo sa susunod na stage ng ating mga buhay at ma-maximize natin itong ating season para maging best version tayo ng ating mga sarili. So, meron ako ibabahagi sa inyong 3 mahalagang layunin kung bakit nga ba natin aaralin at dapat makasanayan itong 8 developmental tasks na pag-uusapan natin. So, una na dyan, ito ay magsisilbing gabay sa kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Kaya mahalagang maisagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at mga guro. Siguro yung iba sa atin, iniisip na nakakalito ang stage na ito, no? Itong pagiging adolescent natin. Dahil may ilan nagsasabing, masyado pa tayong bata. May iba naman nagsasabi na, matanda na tayo, dapat kaya natin itong gawin. No? Pero wala naman nagbibigay ng guide sa atin o wala naman nagsasabi sa atin kung ano ba yung dapat nating gawin. Saan ba tayo dapat lumugar. Kaya I hope makatulong itong ating lesson for today para magsilbing gabay sa atin at maging klaro sa atin ano ba yung expectations na inaasahan sa atin bilang nagmamature na tayo bilang mga dalaga at mga binata. Pangalawa, nagsisilbi itong pagganyak o motibasyon upang gawin natin yung inaasahan sa atin ng ating lipunan. Naranasan nyo na ba magkaroon ng assignment? Halimbawa na lang sa math or science. Kung saan meron kang dapat gawin kaso wala kang guide. Di ba minsan nakakawalang gana gawin yung assignment na yon kasi wala kang guide eh. Wala kang gabay, wala kang sample kung paano gawin. Ganun din itong mga developmental tasks na pag-uusapan natin. Mahirap o mahihirapan tayong gawin itong mga bagay na ito kung wala tayong guide at motivation. No? Kaya naman once na malaman natin ano ba itong 8 developmental tasks na ito, I hope ma-motivate tayo upang gawin yung inaasahan sa atin bilang mga nagdadalaga at nagbibinata. At panghuli, magkakaroon tayo ng kakayahang iakma ang ating sarili sa mga bagong sitwasyon. Ayan. Ngayong nasa puberty stage na tayo, ilan lamang yung mga nabanggit natin sa naunang video ng mga pagbabagong nararanasan natin. Actually, marami pa tayong changes na mararanasan sa buhay. Kagaya na lamang halimbawa, no, bagong sitwasyon siguro sa atin, yung pagkakaroon ng crush, o kaya naman may umamin sa yung kaklase mo na nagkaka-crush sa'yo. Bagong sitwasyon yan. O kaya naman after ilang years, after mag-grade 10, magde-decide na tayo kung saan tayo mag-aaral sa senior high school at anong track at strand ang pipiliin natin. Ayan, bagong sitwasyon yan. Kaya para matuto tayong iakma ang ating sarili sa mga bagong sitwasyon na yon, ay
Makakatulong itong ating talakayan tungkol sa 8 developmental tasks para maiwasan yung uh, pagkaramdam ng stress o paggawa ng nakakahiyang reaksyon o desisyon dahil hindi tayo nakapaghanda na harapin itong mga bagong sitwasyon na ito. Yan. So, para mas maunawaan natin at maalala itong tatlong mahalagang layunin, una, gamitin natin ang salitang gabay. Pangalawa, motibasyon. At pangatlo, kakayahang iakma ang sarili. So, yan yung tatlong mahalagang layunin kung bakit dapat nating mapag-aralan at dapat nating makasanayan itong ating 8 developmental task. Kaakibat ng yugtong kinabibilangan mo ngayon ay ang mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos na kailangan mong matutuhan at makasanayan. Para saan? Para maging best version tayo ng ating mga sarili sa yugtong ito sa ating buhay. Kaya ngayon, pumunta na tayo doon sa 8 angkop at inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang sa atin ngayong nagdadalaga at nagbibinata na tayo. At ito ay mula kay Professor Robert Havighurst. Una sa 8 developmental tasks sa pag-aaralan natin ay ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan o more mature relations. Kung maaalala natin, noong tayo ay ages 5 to 11 years old, big deal sa atin na magkaroon ng mga kalaro. Sila yung mga taong hinahanap natin paggising pa lang natin, syempre bukod sa magulang natin, sila yung mga taong paglabas natin ng tahanan, hinahanap-hanap natin dahil sila yung makakasama natin for the whole day para enjoyin yung oras na meron tayo. Pero ngayong tumatanda na tayo, nagmamature na tayo, hindi lang basta kalaro ang hanap natin sa puntong ito. Nais na natin magkaroon ng mga kaibigan na hindi lang basta makakalaro, pero gusto natin magkaroon ng mga tao, aside from our family, na makakasangga natin, makakaramay natin, at makakasama natin in good times and bad times. Siguro yung iba sa atin dahil bago pa lang tayo sa grade 7, medyo hirap pa na makipagkaibigan. Hirap pa bumuo ng more mature relation sa mga kaedad niya, no? Dahil panibagong mundo ang gagalawan niya, wala na yung mga nakasanayan niyang kalaro o kaibigan. Kaya, meron ako ibabahaging 7 tips sa inyo. Maaari din natin itong tawaging 7 tungkulin kung paano nga ba tayo makakabuo ng isang maayos at ganap na makikipag-ugnayan sa ating mga kaedad. Yan. So, una, sa mga tips na pag-uusapan natin ay alamin kung ano talaga ang iyong nais sa isang pakikipag-ugnayan. Mahalaga na klaro sa atin kung ano ba talaga yung gusto natin, no? Kung gusto mo halimbawa ng isang kaibigan na maaari mong ituring na parang sarili mong kapatid dahil nag-isang anak ka lang, dapat klaro yan sa magiging kaibigan mo, no? Baka kasi meron tayong mga expectations na hindi pala nila kayang i-meet. O baka sila naman, on the other end, may expectations sa atin na hindi natin kayang i-meet, no? Baka yung iba kasi sa atin hindi talaga kaibigan ang hanap. Baka ang gusto lang talaga nila ay kasabay umuwi, o kaya ang gusto lang nila ay maaaya maglaro ng mobile games, diba? O kaya baka ang gusto lang ng iba dito magkaroon ng kaibigang manlilibre sa kanila palagi tuwing uwian, diba? So, mahalaga na in the first place, maging klaro sa ating mga kaibigan kung ano ba talaga yung nais natin sa isang pakikipag-ugnayan. Nang sa ganun, klaro ang expectations at parehas tayo ng turing sa isa't isa. Okay? Pangalawa, sa mga tips natin ay ipakita natin kung sino ba talaga tayo. Ipakita natin kung ano ba talagang pagkatao ang meron tayo. Yung iba sa atin dahil nais magkaroon ng maraming kaibigan, no? Kung ano-anong trip ang ginagawa. Sinasabayan nila yung trip ng mga kaklase nila o ng mas malaking grupo para lang ma-feel na belong sila, no? Halimbawa na lang, kung nais mo maging kaibigan tong particular na grupo sa klase ninyo, no? Pero lahat sila nakikinig ng K-pop, ikaw hindi. So, ikaw para maging in lang sa grupo, nakikinig ka na ngayon sa K-pop para lang
ma-feel na belong ka, ma-feel na accepted ka kahit hindi naman talaga ganun ang genre na gusto mo. Diba? So, medyo malungkot yun dahil pinipilit mo lang yung sarili mo na gustuhin yung mga bagay na gusto nila. No? Kaya naman, sa atin, bilang tayo ngayon ay nagsisimula pa lamang humubog ng more mature relations sa ating mga kaedad, practicein na natin, gawin na nating habit ang pagpapakita ng tunay na pagkatao natin. Kung ano yung mga gusto natin, kung ano yung mga ayaw natin, maging vocal tayo. Nang sa ganun, makita talaga natin kung sino yung mga taong tanggap tayo at magugustuhan tayo na maging kaibigan, depende sa kung sino ba talaga tayo. Okay? Mahirap kasi kapag nagsimula lang tayo sa pagpapanggap. Ta? Kapag nagsimula lang tayo sa pagpapanggap, ay mahihirapan tayong i-sustain yung relationship na yon. Dahil lagi nating gagawin yung mga pagpapanggap na ginagawa natin. Pero ang tanong, hanggang kailan? Diba? And ayaw naman nating maramdamang accepted lang tayo just because nagpretend tayo. Diba? Kaya hanggat maaari, ayan, ipakita natin kung sino ba talaga tayo. Ipakita ang tunay na ikaw. Okay? Huwag kang mahiyang ipakita sa kanila ang tunay mong pagkatao at wag kang makikiayon lang sa trip nila para mapabilang sa barkadang gusto mong salihan. Okay? Sumunod, panatilihing bukas ang komunikasyon. Kaya napakahalaga sa kahit anong relasyon, kahit ka na ay magkaibigan, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, or sa pamilya, napakahalaga na mayroon tayong open communication. No? Yung pag-share natin ng mga nararamdaman natin, ninanais natin, mga plano, mga takot, mga kasiyahan, at iba pa mga bagay na patungkol sa atin ay mahalaga tungo sa isang ganap na pakikipag-ugnayan. Mas magiging makabuluhan yung pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa kung wala tayong tinatago. Kaya hanggat maaari, kung ang ilan sa atin dito ay sanay na sila ang nagsasalita, matuto rin tayong makinig. No? O kung yung iba naman sa atin ay kontento na sa pakikinig, matuto rin tayo mag-share ng ating thoughts, mag-share ng ating opinion, mag-share tungkol sa ating sarili, sa ating mga kaibigan. Okay? Sumunod sa ating mga tips upang magkaroon tayo ng more mature relations ay tanggapin ang kapwa at kanyang tunay na pagkatao. Ayan. Karaniwan sa atin kapag nakakatagpo ng kaibigan na mahilig manlibre o kaya naman nakakakita ng kaibigan o kaklase na mayaman o kaya mahilig mamigay ng papel, karaniwan sa atin ay kinakaibigan na yung mga tao na yan. No? Actually, sa totoo lang, wala dapat kondisyon kapag tayo ay nakikipag-ugnayan. Hindi dahil may benefits tayo sa relationship na yun, sakalan tayo ko-connect sa kanila, no? Mahalagang tanggapin natin ang tao bilang tunay na siya. Huwag tayong masyadong mamili ng mga kaibigan. Depende lang sa magiging benepisyo nila sa atin, okay? Huwag tayong maging user. Hindi makakatulong sa atin kung ganun ang magiging mindset natin pagdating sa pakikipagkaibigan. Diba? O baka naman yung iba sa atin, hindi yung mga mayayaman o mahilig manlibre ang gusto natin maging kaibigan. Baka yung iba dito ay gusto lang natin maging friend yung mga katulad natin mag-isip, o kaya yung mga katulad natin manamit, o kaya naman yung mga kagaya natin ng pananaw sa buhay. No? So, mahalaga na sa pakikipag-ugnayan, wala tayong kondisyon. Hindi makakatulong sa atin kung gugustuhin nating baguhin ng tao ayon lang doon sa ating nais. Diba? Halimbawa na lang, merong gustong makipagkaibigan sa iyo, no, na taliwas doon sa paniniwala mo. Halimbawa, hindi kayo same ng religion, o kaya naman hindi kayo same ng taste sa music, o kaya hindi kayo parehas na naglalaro ng mobile game na ito. Hindi makakatulong kung pipilitin natin yung kaibigan natin na yun na maging katulad mo. 'Di ba? Hindi makakatulong kung pipilitin natin silang maging katulad natin sa paraan ng ating pag-iisip, kilos at paniniwala sa lahat ng pagkakataon. Kung meron mang isang word na magdi-describe sa'yo kung ganung klaseng kaibigan ka, yun na yung word na toxic. Okay? So, ayaw naman natin maging toxic na kaibigan sa ibang tao, no? Kaya, hanggat maaari, ay tanggapin natin sila at makapag-ugnayan tayo sa kanila nang walang kondisyon.
Dahil hindi tatagal yung ating pagkakaibigan kung puro pagpapanggap lang yung meron tayo. At lalong hindi tayo magiging kontento dun sa relationship na meron tayo with our friends kung hindi natin kayang tanggapin yung totoo niyang pagkatao. Okay? Sumunod, sa ating tips ay panatilihin ang tiwala sa isa't isa. Sa lahat ng uri ng relasyon, kagaya ng communication, isa sa mga mahalagang pundasyon ang pagkakaroon ng tiwala. Bakit? Kapag mayroong tiwala sa isa't isa, mas nagiging matibay ang pundasyon ng ating ugnayan. Kahit na anong problema pa o sagabal pa ang maranasan natin sa ating relasyon, makakaya natin itong lagpasan kung mayroon tayong pagtitiwala sa isa't isa. Kagaya na lamang halimbawa ng isa sa mga realities na hindi natin matatakasan. After this year, maybe ang mga kaibigan mo ngayon sa klase ninyo ay hindi mo na makakasama sa section nyo next school year. Baka yung iba lilipat ng eskwelahan, o baka yung iba lilipat na ng section. Pa. Kahit na magkalayo na tayo ng section, magkaiba na tayo ng shift, o magkaiba na tayo ng paaralan na pinapasukan, kung meron tayong tiwala sa isa't isa, we can have that assurance or kasiguraduhan na ganun pa rin ang magiging ugnayan natin. Walang magbabago, mananatili pa rin yung ating pagkakaibigan, at anuman yung mga sekretong na-share natin sa isa't isa, ay mananatiling safe dahil ganun na lamang ang tiwala natin sa isa't isa. Pero syempre, meron ding warning, no, na hindi ibig sabihin tinuturo natin ang pagtitiwala sa ating kapwa o sa ating kaibigan, kailangan na nating i-share lahat ng bagay tungkol sa atin, no? So, iwasan din natin na maging masyadong pamilyar sa isa't isa, no? Hindi lahat ng sensitibong bagay tungkol sa atin ay dapat nating i-share. So, it's up to us, no, to test the waters kung itong kaibigan ko ba na talaga ito mapagkakatiwalaan o hindi, no? Kasi kapag nagawa na nating magbahagi ng mga sensitive information tungkol sa atin at sa ating pamilya, kung yan ay hindi pala katiwa-tiwala, maaari niyang gamitin itong mga impormasyon na ito para ikapahamak natin balang araw. Kaya, yan ang ating pakaiingatan lang pag tayo ay nagbigay ng tiwala. Okay? Next, maglaro at maglibang. Ayan. So, hindi lang tayo puro kwentuhan, hindi lang tayo puro tsikahan, no? Pero tayo rin ay maglaro at maglibang. Gumawa tayo ng mga bonding moments together, no? Dahil walang pinakamasarap kundi ang maging bata at ma-enjoy itong oras na meron tayo. Para makatakas tayo sa pagiging seryoso natin sa buhay, makalimutan natin yung mga alalahanin natin, paminsan-minsan maglaro at maglibang tayo kasama ang ating mga kaibigan. At sa pamamagitan din nito, makakatulong ito para makalimutan natin yung mga worries natin sa buhay, yung fears natin, kung may mga doubts pa kayo o pagdududa sa kaibigan ninyo at insecurities, I hope mawala yan habang tayo ay nag-i-invest pa ng oras sa paglalaro at paglilibang kasama sila. At panghuli, sa ating mga tips, ay mahalin natin ang ating sarili. Mahalin mo ang iyong sarili dahil kung hindi mo matututunang mahalin ang iyong sarili, paano mo magagawang mahalin ang kapwa mo? Paano mo magagawang mahalin yung kaibigan mo? Halimbawa na lang, hindi naman tayo perfect, no? Kahit ako, hindi naman ako perfect. Lahat tayo may mga weaknesses, may mga low points din tayo, may mga bahagi rin ng ating sarili na hindi maganda. Kung hindi natin tanggap yung mga bagay na yon sa ating sarili, paano natin magagawang tanggapin yung mga kahinaan ng ating kaibigan, no? At kung tayo ay hindi kontento sa mga kalakasang meron tayo, paano natin magagawang i-celebrate yung mga kalakasang meron ng ating kaibigan? Diba? Siguro hindi nyo pa siya naiisip at vague pa sa isipan ninyo tong konseptong ito, no? Pero magbibigay ako ng example sa inyo. Halimbawa na lang, dalawa kayong best friends, parehas kayong babae, no? At ikaw, may itsura ka naman, no? Okay ka naman, mukha ka naman tao, pero yung kaibigan mo ay crush ng bayan, ang dami nagkaka-crush sa kanya. So, kung ikaw
ay hindi mo mahal ang sarili mo for who you are, hindi mo tanggap yung physical appearance mo, no? Maaaring makumpara mo ang sarili mo sa iyong kaibigan. At dahil sa pagkukumpara na yon, maaari tayong maging insecure at maaaring dahil sa insecurity na yon ay mabuwag ang inyong pagkakaibigan dahil hindi mo tanggap na mas maganda siya, kaya mas ma-appeal siya, mas makarisma siya, kaya madami nagkakakrush sa kanya. Diba? So, maraming nangyayari na ganyan sa magkaibigan mga babae, no? O kaya naman sa mga lalaki, pag nakikita natin na si best friend, mas magaling mag-basketball kaysa sa akin. Diba? Kung hindi natin tanggap yung kahinaan natin, at hindi na tayo masaya sa kalakasan ng ating kapwa, o ng ating kaibigan, baka maging mitsa yan sa pagtatapos ng pagkakaibigan na meron tayo. No? So, ang daming pagkakaibigan na nasasira dahil lang sa insecurities na nag-uugat sa hindi natin pagmamahal at hindi natin pagtanggap sa ating mga sarili. So, I hope na note ninyo no, itong 7 tips natin kung paano nga ba tayo makakabuo at makakahubog ng isang maayos at ganap na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya ngayon, magtungo na tayo doon sa pangalawang developmental class natin for today. Ayan. Ito ay ang pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Ayan. So, meron tayong mga roles na ginagawa bilang babae o lalaki na kinamulatan na natin noong tayo ay bata pa. Actually, itong mga papel sa lipunan ng babae at lalaki ay kinamulatan na natin sapagkat ito na yung sinasabi o nakagisnan natin sa ating kultura. Halimbawa na lamang, ang mga lalaki, ini-expect natin na sila ay malakas, sila ay matapang, sila ay provider sa family, marunong sila sa mga pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay, etc. Samantalang ang babae naman, nakagisnan na natin na sila ay mga mahihina, palaasa, para lamang sila sa gawaing bahay at pag-aalaga ng anak. Pero hindi naman dapat na lagyan natin ng hangganan itong kakayahan ng bawat kasarian batay doon sa nakagisan lang natin sa ating kultura. Kung mapapansin natin ngayon, may mga lalaki na marunong magluto, may mga lalaki magaling mag-alaga ng mga anak, 'di ba? O kaya mayroong mga babae na natututo na rin ng mga woodworks, natututo na rin paano mag-ayos ng mga bagay na may kinalaman sa kuryente o kaya pagkukumpuni sa mga sirang gamit sa bahay. Natututo na tayo, no? So, makikita natin dito na hindi dapat tayo nalilimitahan sa kung ano may nakagisnan sa ating kultura. Dahil sa puntong ito, sa ating buhay, tayo na ang gumagawa ng ating definition sa ating papel bilang babae o bilang lalaki. So, yung iba siguro dito, mga babae, no, tinuturuan ni nanay na maglinis, tinuturuan ni nanay maglaba, mamalansya. That's good, no? O baka naman iba dito, tinuturuan ni tatay, halimbawa, mag-ayos sa computer. Diba? Mag-ayos ng, o kaya bumuo ng mga furniture sa bahay, tinuturuan din ni tatay. So, magandang nagagawa natin, no? Yung mga bagay na hindi ini-expect para sa isang babae. Ganun din sa mga lalaki. It doesn't mean na si nanay palagi ang toka sa paglilinis, si nanay lagi ang toka sa pagluluto, ay hindi na natin aalamin o hindi na natin matututunan kung paano nga ba gawin yung mga ganong klaseng bagay. No? Kaya, sa tulong at gabay ng mga nakakatanda sa atin, kailangan mabigyan tayo ng pagkakataon na hubugin pa yung papel natin sa lipunan bilang babae at lalaki. Okay? Sumunod sa ating 8 developmental tasks ay ang pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at tamang pamamahala sa mga ito. Siguro naman, very obvious sa atin at nararanasan na natin itong mga sinasabi nating changes sa ating physical na katawan. No? Halimbawa na lamang sa mga babae, dahil natin yung mga girls. Ayan. Yung iba sa atin ay lumalaki na ang ating dibdib, lumalapad na ang ating bewang, nagkakaroon na ng korte ang ating katawan. Sabi nga nila, Coca-Cola body, no? Iba naman ay nagkakaroon na ng menstruation, no? At both sexes ay nagkakaroon na ng pubic hair sa kanilang private parts.
Nag, sa mga lalaki, nagkakaroon na sila ng facial hair. Both sexes, nagkakaroon na ng mga tigyawat, nagkakaroon na ng blackheads, minsan pa nga body odor, 'di ba? At particular sa mga lalaki, nagkakaroon na sila ng Adam's apple, lumalalim na ang boses nila, tumatangkad na sila, at lumalapad na ang kanilang mga shoulders, no? So, ilan lang yan sa mga pagbabagong pisikal na karaniwang nararanasan ng babae at lalaki. Kaya mahalaga na sa puntong ito, dahil normal lang yan, dapat nating matanggap itong changes na ito, no? So, sana wag nyong maramdaman na ang weird dahil may mga ganitong changes kayo nararanasan kasi naturo naman na rin sa atin sa paaralan na normal yan na pinagdadaanan ng isang adolescent. Okay? Pero may ilan siguro sa atin napapansin na tawag dito. May ilan siguro sa atin napapansin na medyo mabagal yung pag-appear ng mga physical changes niya sa kanyang sarili compared to other teenagers na kaedad lang niya, no? Baka yung iba dito pagpasok ng grade 7, nakita niya na, uy, yung kaklase ko, ang tangkad-tangkad niya. Bakit ako, ang liit-liit ko pa, magkaedad lang kami. Diba? O baka yung iba dito, naiinggit sa iba dahil nakikita niya, bakit yung kaklase kong ganito, ang clear-clear ng skin niya, kahit parehas naman kami nagdadalaga. Bakit ako, ang dami-dami kong tigyawat, hindi sila nauubos. Diba? O baka yung iba dito, tumuntong na ng grade 7 at napapansin na, bakit ganoon, grade 7 pa rin ako, pero naka-baby bra pa rin ako. Bakit yung mga kaklase ko, maganda na ang hubog ng katawan nila at medyo lumalaki na rin yung kanilang dibdib kumpara sa akin. Bakit ganon? Diba? So, itong mga ganitong klaseng pagkukumpara, ganitong klaseng mga kaisipan, maaari magdulot ng insecurity sa atin. Okay? Kaya we have to acknowledge, mahalagang malaman natin na may kanya-kanyang phase, no? Ang isang kabataan kagaya ninyo sa pagdanas sa mga pagbabagong ito. May ilang mga mabilis mag-mature physically, may ilan namang mga medyo mabagal ang phasing ng kanilang pag-mature, no? Pero darating at darating tayo sa punto na mararating natin yung mga pagbabago na yan sa ating katawan, no? Naalala ko dati noong high school ako, natapos kami ng 4th year high school na yung best friend ko na lalaki ay hanggang balikat ko lang. Pero kalaunan, noong nag-college na kami, noong second year college na, saka bigla siyang tumangkad kaysa sa akin. No? Hanggang dito ko na siya siguro ngayon, sa taas na siya sa akin. Kaya may mga ganun talaga, no, mga late bloomer, and we just have to accept na, again, may iba't ibang facing, no, ang mga tao, especially ang mga kabataan kagaya ninyo, sa pagdanas sa mga pagbabagong ito. Merong mabilis, merong mabagal, pero rest assured, mararanasan din natin yung mga pagbabago na yan. Kaya naman, instead of focusing dyan sa bilis o bagal ng pagbabago sa katawan natin, mas maganda kung magpo-focus tayo, no, doon sa pag-aalaga sa ating mga sarili. Sabi nga natin dito sa ikatlong developmental task, dapat tama ang ating pamamahala sa mga pagbabagong ito. Kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain, makapag-exercise tayo, kung hindi man siguro kayang mag-exercise, makapaglakad lang tayo at least 20 to 30 minutes a day, no? Kailangan natin magkaroon ng malusog na pamumuhay, pagtulog natin sa loob ng 6 to 8 hours, pag-inom ng 8 glasses of water, pamamahinga, etc. Kailangan nating alagaan ang ating sarili dahil kailangan ng energy, kailangan ng sustansya ng ating growing bodies. Okay? Gayun din, dahil may ilang mga changes na tayo nakikita sa ating mga sarili, like, nagkakaroon na tayo ng pimples, no? Kakaroon ng body odor. So, it's important na ngayon pa lang mag-pay attention na tayo sa ating hygiene. Okay? Yung iba dito siguro may skincare na, and that's good, no? Para sa mga wala pa, perfect time itong adolescent stage para maghanap na tayo ng perfect skincare routine para sa atin. Hindi naman kailangan maraming ilagay sa mukha, no? Kahit magsimula lang tayo halimbawa sa paghihilamos. Maghanap tayo ng facial wash halimbawa na swak sa skin natin. Diba? So, magandang start yan. At yung iba naman siguro sa atin, nasasanay na dito na isang beses lang maligo sa isang araw. Pero dahil nagkaka-body odor na usually ang mga teenagers kagaya ninyo, no?
mas mag-pay attention pa tayo sa ating kalinisan sa katawan, no? Kung kaya maligo twice a day, o kung kaya na, halimbawa, mag-half bath, pagkagaling sa school, or pagkagaling sa labas, o kaya bago matulog, gawin natin. Nang sa ganon, mas mapanatili natin yung ating kalinisan sa katawan. Okay? May iba gumagamit na dyan ng deodorant, ayan, nagpapabango. So, it's a good thing na kahit papano, naalagaan natin yung sarili natin in that way. Okay? So, ngayon, pumunta tayo doon sa sumunod na developmental task. Ang pang-apat, pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa kapwa. Ayan. So, sa puntong ito, inaasahan na mas responsable na tayo sa ating mga kilos. Dati, kung titingnan natin, pagdating sa pakikitungo natin sa mga kaedad natin, noong elementary tayo, no, ay wala tayong masyadong responsibilidad sa mga kilos na mayroon tayo kasi lagi namang andyan si nanay, lagi namang andyan si tatay to the rescue kapag nagkakaproblema tayo. Halimbawa na lang, no, nagalit ka sa klase mo, sinabunutan mo, o kaya yung iba dito siguro nagusok ng ballpen o kaya lapis sa kaklase niya, no? Dati, nung elementary kami, nako, sobrang yan, issue yan dahil mapupunta ka kagad sa guidance kapag ginawa mo yan, no? Dati, nagpapadala lang tayo sa mga emosyon natin, nagpapadala tayo sa galit natin kapag may mga actions tayong ginagawa sa ating kapwa. Pero ngayon, dahil medyo mas tumatanda na tayo, I hope mas nagagawa natin kontrolin ng ating mga emotions, no? At nagiging mapanagutan o responsable na tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. So, ito ay higit pa, no, dun sa simpleng paggalang sa ating kapwa. Pag pinag-uusapan natin ang mapanagutang asal, ito yung pag-aspire o paghahangad ng makakabuti palagi sa ating kapwa. At dahil tayo ngayon ay hindi na nakatago sa saya ng ating mga nanay o sa pantalon ni tatay, hindi na tayo nagtatago sa likod nila, mahalaga na ngayon pa lang ay matutunan natin maging responsable sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kung meron tayong magandang magagawa para sa kanila, that's good. Pero kung meron tayong mga bagay na hindi makakabuti sa kanila, pero nagawa pa rin natin, we have to take responsibility sa actions natin at gawin ang anumang maaari nating gawin para itama yung ating nagawa. So, yan ang ika-4 na developmental task natin, pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa ating kapwa. Yan. Sumunod, pang-5, ay pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pasya. Ayan. Dati, lagi tayo nakaasa kay nanay o kaya kay tatay kapag meron tayo mga desisyong gagawin sa buhay, no? Pero ngayon, medyo tumatanda-tanda na tayo, dapat on our own matuto tayong linangin, no? O hubugin pa yung ating kakayahan sa maingat na pagpapasya. Kaya, instead of disconnecting sa mga nakatatanda sa buhay natin, no? Mahalaga matuto tayo sumangguni sa kanila, sa nanay at tatay natin, ate kuya, tito tita, kung meron kayong mga trusted na teachers sa paligid ninyo, matuto tayong sumangguni sa kanila dahil sila ay may higit na kaalaman tungkol sa mabuting pamumuhay. Kapag meron kayong mga dilema na pinagdaraanan, halimbawa na lang, may kaklase ka, nagsabi sa'yo na nag-cheat siya, no? At wag mo sasabihin sa iba. Pag sinabi mo sa iba, hindi na kayo magiging magkaibigan. I-unfriend ka na niya, no? Friendship over na kayo. Pag may mga ganong klaseng dilema tayo sa buhay, no? Kaysa sarilinin natin yung problema natin, o sarilinin natin yung pagpapasya na yun, maganda ma-involve din natin yung mga trusted adults sa paligid natin sa kung ano ba yung mas angkop na pasya na gagawin natin, no? Kaya, tayo rin, on our own, bukod sa pagsangguni sa kanila, dapat sunayin na natin ang ating sarili na pumili patungo sa kabutihan. Kung ano yung makakabuti sa sarili natin, ano yung makakabuti sa ating kapwa, o mas makakabuti sa marami, laging yun ang ating iisipin. Okay? Kaya, let's take advantage doon sa pagbabago sa moral na aspeto natin na nakakapagtimbang na tayo sa kung ano yung tama at mali, mabuti at masama. Gamitin nating sandata yan para mas maging maingat tayo sa pagpapasya. Magkaroon tayo ng foresight, no? Makita na natin in advance kung ano yung maaaring kahinatnan
ng ating gagawin. Nang sa ganun, maging gabay natin to sa paggawa ng maingat na pasya. Hindi pa dalos-dalos, pero pinag-iisipan. Okay. Sumunod sa ating 8 developmental tasks ay ang paghahanda para sa paghahanap buhay o negosyo. Siguro iniisip dito na, ma'am, kaka-grade 7 pa lang namin, bakit kailangan namin paghandaan ang paghahanap buhay o pagnenegosyo? Nag-aaral pa lang kami. So, dito sa society natin, minulat na tayong mga kabataan no, na doon sa purpose natin, ba't tayo nag-aaral? At yun ay para makahanap tayo ng magandang trabaho o tayo ay makapagnegosyo in the future, no? Kaya naman, bilang preparation doon sa season na yon, although matagal-tagal pa, gamitin natin itong season natin ngayon bilang mga teenagers para gawin ang mga sumusunod. Una, pwede nating i-explore at alamin kung ano nga ba yung mga talento, ano nga ba yung mga hilig, ano nga ba yung mga kalakasan at kahinaan na meron tayo. We can use this information para maging reference natin sa pagpili ng angkop na kurso sa hinaharap at angkop na trabaho para sa atin. Pangalawa, let's take advantage of our clubs and organizations sa loob ng eskwelahan. Pwede tayo makipagkaibigan sa kanila at lumahok sa mga gawain na meron sila, nang sa ganun, may expose tayo sa iba't ibang mga grupo na may pare-parehas na talento o hilig na ipinapakita o ginagawa. Like for example, kung kayo ay mahilig sumayaw, no, meron tayong dance troupe, meron tayong mambo magsaysay, pwede kayong sumali sa kanila. O baka yung iba sa inyo ay mayroong talento sa music, meron tayong choral, meron tayong RMHS band, pwede kayong sumali doon, no? O baka yung iba naman sa inyo ay talagang hilig ang hilig ang pagsusulat at nais niyo maging journalist in the future, gusto niyo maging mamamahayag o manunulat, no? Meron tayong school paper. Pwede kayo sumali sa ating journalism kung gusto niyo mahasa pa ang inyong kakayaan sa pagsulat, no? So, marami tayong iba't ibang mga organizations sa loob ng paaralan at kaunti pa lang yung mga nababanggit ko, no? So, pwede kayong dumulog sa inyong mga advisors, sa inyong mga guro, kung ano ba yung mga clubs sa pwede niyong salihan na tugma sa inyong mga interes at kakayahan. Nang sa ganun, magkaroon pa kayo ng exposure dito at talagang malaman ninyo kung para ba talaga kayo doon sa ganong klaseng gawain. Okay? Pangatlo, pwede tayong gumawa ngayon ng plano para sa track at strand na nais natin sa senior high school at kung anong kurso yung kukunin natin sa kolehiyo. Anyway, pag-uusapan naman natin yan sa ikatlo at ikaapat na markahan. Kung paano nga ba tayo makakapagplano para sa career na ninanais natin. Okay? Pwede rin tayo sumangguni sa mga kakilala natin na naging matagumpay na sa larangan nila para malaman natin yung ilang mga tips na maaari nating i-apply sa ating sarili para maging matagumpay sa path na gusto nating lakaran at puntahan, no? At pwede din tayong humingi ng payo sa ating mga magulang tungkol sa angkop na pagpili ng kurso para sa atin. At pinakamahalaga, huling-huli, gamitin natin itong season na to para mahubog pa yung ating tiwala sa sarili, pati na rin sa kakayahan natin na magpasya. So, let's do everything that we can sa season na to para ma-boost pa lalo yung ating confidence, no? At mas maging maingat pa sa pagpapasya, especially sa pagpili ng ating career path para sa hinaharap. Okay? Pampito, sa ating developmental task ay ang paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Siguro yung iniisip ng iba sa inyo, no? Kadiri naman, ma'am, hindi ako mag-aasawa. Kaya di ako magpapamilya. Okay lang yan kung ganyan na nararamdaman ninyo ngayon, no? Kasi hindi pa naman talaga yan season sa ngayon. Okay? O baka talagang hindi pa natin nakikita yung mga sarili natin na pumapasok na sa relasyon in this early age, no? Pero maganda na ngayon pa lang, ma-inform na kayo na perfect season din itong pagdadalaga at pagbibinata para maihanda ang ating mga sarili sa pag-aasawa at pagpapamilya kasi time will come for us na
talagang maghahanap tayo ng intimate na relationship. Hindi na enough para sa atin ang magkaroon lang ng mga kaibigan. Nais natin na magkaroon na talaga nung someone, no, who uh, who will be there for us, no, na pwede nating sandalan pag kailangan natin o nandiyan kapag tayo ay nangangailangan ng makakaramay sa buhay. Kaya naman bilang paghahanda sa pag-aasawa at pagpapamilya, kailangan na nating matutunan yung ilang mga basics, no? Kapag tayo ay naging asawa na o kaya naging nanay na o tatay na, di ba? Kaya kung meron man ako maipapayo sa inyo, no, para mapaghandaan natin itong pag-aasawa at pagpapamilya, maganda na i-maximize natin itong season na to para maging best version ng ating sarili. Anong ibig mo sabihin, Ma'am Drexy? Be the best version of yourself. Be the best student. Be the best daughter or be the best son sa iyong pamilya. Be the best sibling sa iyong mga kapatid. And be the best citizen, no, sa lipunan natin, no. Paano mo nasabi yun, ma'am? Parang hirap naman maging the best sa mga areas na yun sa buhay ko, no. Pagdating sa pag-aasawa, no, syempre, meron tayo makakasamang ibang tao dyan, no, sa buhay natin. Hindi na tayo mag-isa sa paglalakbay sa ating buhay, no. At ilan sa mga mahalagang sangkap sa romantic relationship, especially sa married life, ay halimbawa yung tiwala sa isa't isa, communication, loyalty, no, and faithfulness. Ilan lang yan sa mga mahalagang sangkap, no, sa relasyon ng isang mag-asawa. Hindi naman necessary na mag-boyfriend na tayo o mag-girlfriend na tayo para matutunan yung mga bagay na yon. Sa mga kaibigan pa lang natin, pwede na natin silang pagpraktisan, 'di ba? Pwede na nating matutunan kung paano nga ba magtiwala, paano nga ba maging loyal, paano nga ba maging faithful, no, sa ating mga kaibigan. So again, hindi natin kailangan ng boyfriend o girlfriend para paghandaan yung pagpapamilya at pag-aasawa. Dahil dun pa lang sa mga kaibigan natin, pwede na nating practicein yung mga yan. Okay? Pangalawa, sa pagpapamilya, syempre hindi naman tayo gagawa ng mga anak para maging utusan. Tama? Kaya mahalaga na ngayon pa lang, mga dalaga at binata pa lang tayo, matuto na tayo sa mga gawaing bahay. Kung ikaw yung tipo ng anak na tatamad-tamad, pasensya na sa mga matatamaan. Kung ikaw yung tipo ng anak na pabigat, hindi mautusan, nagbibingi-bingihan, it's about time para i-improve na natin yung mga sarili natin at iwanan na yung ganong klaseng gawain. Okay? Gamitin natin itong panahon na to na nagdadalaga at nagbibinata tayo para matuto ng iba't ibang mga skills na magagamit natin para sa ating pamilya in the future. Halimbawa na lang, pagluluto. Kapag nag-asawa ka, hindi mo pwedeng iasa na lang palagi sa asawa mo o sa babae yung pagluluto dahil ikaw bilang lalaki, 'di ba? O ikaw bilang babae, kailangan mo matuto magluto. Paano pag wala yung asawa mo? Kailangan mo kumain. Kailangan kumain ng mga anak mo. Hindi naman healthy na lagi na lang tayong umu-order sa Food Panda ng mga fast food, 'di ba? Kaya mahalaga na matutunan natin 'yan. O kaya iba sa atin, hindi naman anak mayaman. Hindi naman natin afford kumuha ng katulong. So, sino maglilinis ng bahay? Sino ang maglalaba? Sino ang mamamalansa? Dapat marunong tayo ng mga bagay na yan. Hindi lang para sa sarili nating comfort, pero para na rin mapagsilbihan natin yung ating mga anak, pati na rin yung ating asawa. Okay? At syempre, bilang tayo rin ay magiging magulang in the future, maganda na tayo rin ay maging best student, no? Sa panahon natin ngayon na tayo ay nagdadalaga at nagbibinata. Maximize natin itong panahon na nag-aaral tayo, hindi lang para umunlad ang ating pag-iisip, hindi lang para may marating sa buhay at magawa yung gusto nating gawing career in the future, pero mag-aral tayo na mabuti with that mindset na pag ako nagkaanak, gusto ko matutulungan ko siya sa assignment niya. Gusto ko ako yung una niya matatanong at makakatulong ako sa kanya sa mga kailangan niya sa school. Kaya hindi lang mga gawaing bahay yung dapat nating matutunan ngayon, no? Hindi lang basta mga
pagpapahalaga, kagaya ng trust, loyalty, respect, faithfulness, kailangan nating matutunan. Pero kahit yung ating kakayahan, no, mentally, kailangan hinahasa pa natin ang sa ganon, yun din ay maipamana natin, no, at magamit natin bilang tulong sa ating mga magiging anak. So, siguro iniisip ninyo, sobrang advanced naman, ma'am, kung pag-uusapan na kaagad yung pag-aasawa at pagpapamilya. It's not too advanced, no? Dahil ngayon pa lang, challenge na sa atin yan bilang mga nagdadalaga at nagbibinata to improve ourselves. To improve ourselves in every aspect nang sa ganon, pagdating ng panahon na magle-level up na, no, yung stage natin sa buhay, darating na tayo sa puntong yan, ready tayo at wala tayong panghihinayangan sa kabataan natin. Okay? So, ngayon pa lang, matuto na kayo how to love conditionally. Ngayon pa lang, matuto na kayo how to make small sacrifices for your loved ones. Dahil time will come, magagamit natin yan pag tayo ay nag-asawa na at nagkapamilya na. Okay? At panghuli, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga o values na gabay sa mabuting asal. Ayan. Pag pinag-uusapan natin ang values o pagpapahalaga, it's anything that is close to our hearts, no? Malapit sa ating puso na siyang nagiging ugat ng ating actions, ng ating decisions sa araw-araw. Let's say, for example, darating ang Sabado-Linggo. Yung iba sa atin, sanay na pag Saturday, Sunday, naglalakwat siya. Yung iba sa atin na Saturday, Sunday, nag-aaral pa rin. O baka yung iba weekends ay nilalaan nila para sa pagsamba sa Diyos, no? So, lahat ng ginagawa natin during the weekends, hindi lang yan trip-trip lang o dahil nakasanayan lang. It's solely because ito ay dahil sa mga pagpapahalaga na meron tayo. Kung ikaw yung tipo ng estudyante na pinapahalagahan ng pag-aaral, marahil Saturday, Sunday, nag-aaral ka pa rin. O baka ikaw yung tipo ng estudyante na pag Sabado-Linggo, ginagamit talaga yun for family time, for leisure, o nakikibonding siya sa mga kaibigan niya. Marahil yun ay dahil pinahahalagahan mo ang quality time sa pamilya mo. Baka ikaw ay family-oriented, pa? O baka gusto mo ng adventure sa buhay, pinapahalagahan mo yun. Kaya yun ang ginagawa mo during the weekends. May iba naman siguro sa atin nagsisimba kapag linggo. Kahit mag-aya ng gala, kahit nasabihing libre na siya, di niya pinagpapalit ang pagsamba niya tuwing linggo. Dahil pinapahalagahan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. No? So, makikita natin na sobrang laking impact meron itong mga values na meron tayo sa bawat desisyon, bawat kilos na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya mahalaga na ngayon pa lang na tayo ay nagdadalaga o nagbibinata, ay mahubog na sa atin yung mga magagandang mga pagpapahalaga ng sa ganon, maging rooted o deeply rooted ang ating buhay sa values na meron tayo at makultivate pa natin ito into virtues, no? Maging birtud na sa atin itong mga pinapahalagahan natin sa buhay. Okay? Nang sa ganon, matulungan natin ang ating mga sarili na magkaroon ng mabuting pagkatao na makakatulong hindi lang para sa sarili natin pero pati na rin sa mga ugnayan na meron tayo. Okay? Kaya siguraduhin natin na yung mga taong nakapaligid sa atin, no, ay makakatulong para mas maging mabuting tao tayo, no? Dahil malaki din ang magiging impluwensya ng mga tao sa paligid natin sa kung ano mga values yung magkakaroon tayo sa ating buhay. Anyway, pag-uusapan pa natin yan sa ikatlong markahan. Magkakaroon pa tayo ng mas malalim pang discussion tungkol sa mga pagpapahalaga at birtud, no? Kaya abangan natin yan. Okay? Marahil sa puntong ito, niisip ninyo na ang dami-dami ko namang kailangan gawin, ma'am. Nagdadalaga lang naman ako at nagbibinata. Bakit parang ang dami kong task na kailangan gawin? No? Huwag kang mag-alala, no? Dahil, yes, mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, marami mga pagbabago, pero lagi mong tatandaan na hindi ka mag-isa. Okay? Hindi ka nag-iisa sa journey na yan dahil may mga taong kagaya mo, nagdadalaga rin at nagbibinata at nararanasan niyang mga bagay na yan. Okay? Kaya, wag mong kalilimutan na nandiyan ang mga magulang mo, nandiyan ang mga nakatanda sa iyo, lolo, lola mo, tito, tita,
ate, kuya, para suportahan ka sa journey na ito. Bagamat pare-parehas niyong nararanasan yan bilang mga teenagers, lagi niyong iisipin na magkakatalo lang tayo sa kung paano natin isasabuhay itong mga kakayahan at kilos na kailangan para mas mapaunlad pa natin ang ating sariling pagkatao. Okay? Kaya bago tayo magtapos, meron muna akong nais ibahagi sa inyo, no? Tandaan, kailangan maging maingat at hindi padalos-dalos sa mga gagawing pagpapasya at uh, kailangan maging bukas tayo sa pagtanggap ng tulong o payo mula sa mga taong mapagkakatiwalaan, nagmamalasakit at nagpapamalas ng mabuting pamumuhay. Okay? Hindi nyo kailangang tahakin ang journey na ito na mag-isa. Okay? Lagi nating i-involve yung mga trusted adults natin whom we can trust and rely on para maging gabay din natin tungo sa mabuting pamumuhay. Okay? So, I hope you learned something today sa ating 8 developmental tasks. And later on, I hope makapag-reflect tayo, no, sa kung ano ba yung mga dapat nating gawing actions upang consciously magawa natin itong mga expectations sa atin bilang mga nagdadalaga at nagbibigata. So, hanggang sa muli, sa susunod nating pag-uusapan dito sa ESP7, kita-kits tayo ulit. Bye!